namin tatanggapin yung mga ganyan po. Tatanong ng pangalan ng patay. Na? Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay data. ka bakit papel lang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Putsa, Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Hoy, bayot! Walang napiga, kaya gigil na gigil. Gusto kasi banggatin Duterte. May kilala naman si Digong. Pag sinasabi niya Duterte dyan, ni Diskaya, automatic, may mga bodyguard yan ng mga polis. Recommend nila. Ganun ho sila dyan Gusto lang i-connect sa mga Duterte. Halatang halata sa Roswila. Gigil na gigil kayo dyan, pero yung pinanggagawa ninyo sa bayan, kabaluktutan. Gusto mo talaga na isabi yung previous admin? Ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, Marcos admin. Itong nakangiwing presidente na walang kwenta. Bakit niya idadama yung previous admin? Di, ang pinag-uusapan lang naman yung corruption 2022 hanggang 2025. Under Marcos admin, mayroong 1.2 trillion pesos na budget sa flood control. Di lalo tayong mapalayo. Manisi na lang tayo ng manisi. Yung totoong mga sindikato, hindi natin tutumbukin. Ito na nga tayo nakapokus sa Marcos admin. Bakit pumunta pa tayo sa ibang administrasyon? Tapos na yun. Ito ngayon. Hanapan natin ang kasagutan. Itong 1.2 trillion pesos, paano ginago ng mga buhaya dyan sa Kongreso? At dinamay nyo pa Senado. Kasi nga, pinuruhan sa Senado si Tambaloslo, sungang. Ito, tingnan mo, bago po yung bidyong contempt, merong umipal. Alam mo sinong umipal? Ito. Itbulaga. May umipal, Howard. So, pakinggan natin yung ipal. You use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Gaya ng tito mo. Bakit ba anong ginagawa dyan ni Vico Soto? Meron ba siyang ebidensya? Pag-ipa lang. Ang sinungaling daw, asawa ng magnanakaw. Yung tito mo, Tito Soto, yan, tito rin, animal, uncle ba? Di ba sinungaling yun? Nasaan na yung sahod niya? Ibibigay sa mga estudyante. Di magnanakaw din yung tito mo. Kaya tira ka ng tira. Wala rin kwenta to si Vico Soto. Masyado ng ipal. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Ganun pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning. So pumunta lang siya doon para mamuna. Yung sinasabi ni Diskaya sa Senado, pupunta siya doon para punain siya. Ganun lang ba, Vico Soto? Itong mga walang kwenta palang mga kongresista dyan, walang mga alam. Sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, we just apply simple logic. It is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila na
Sobrang yan. Sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am si Sara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. Buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable. Alam nyo po, hindi ko maintindihan itong si Vico Soto, bakit nandyan siya dyan? Ano yan, hinarian ni Martin Romualdez para magsalita? Para lang sirain yung mga sinasabi ni Corly Diskaya. Alam nyo, ako sa akin, wala akong pakialam sa mga sinasabi ni Corly Diskaya. Basta ang alam ko, no, makinig ka, Vico Soto, na may kinalaman niyang si Tambaloslos at si Nimal na sino yan? Saldico, no? Baka talagang pumunta siya dyan para protektahan si Tambaloslos. Paano yan? Kailang yung pinangalanan po, ayan, di ba si Romulo ho yan? Aninagan mo. Yan ba si Romulo? Kasama si Martin Romualdez. Nandyan din si Vico Soto eh. Inumin ho. Meron din kayong bloodline. Pinapunta siya talaga ni Tambaloslos dyan kasi si Vico, medyo goods yung imahe niya sa mga millennial. Ang nakikita ko lang dyan sa papel ni Vico Soto ay i-demolish lang itong si Corly Diskaya at yung statement sa Senado gustong palabasin ni Vico Soto na kasinungalingan lahat yon. Paano po yun magiging sinungaling? So, ibig sabihin, si Senador Marcolita ay napaniwala ni Corly Diskaya sa kasinungalingan. Mukhang malabo yun, Vico Soto. E di, masamak, may tiwala ako kay Marcolita kaysa kay Vico Soto. Ito, tingnan mo. Mayroong connection din ito kay Martin Romualdez. Siguro to the ratio kasi binaon ng binaon eh. Kagahapon yung Romualdez eh. Kaya pumalag. Ang problema dyan, magtatagumpay ba kayo?